Salamat na marami po, Panginoon. All throughout the weekdays at this weekend, Panginoon, nakita po namin how you provided everything that we need. How you guide us, O Lord. How you bless us. Panginoon, ang araw na ito is not really enough, Panginoon. Maging ang oras at panahon, Panginoon, to express our thankfulness for all that you have done in our lives. Lord, bagamat maikli ang panahong iglalagi namin dito sa kapilyang ito, allow us, O Lord, somehow, Panginoon, na maibigay yung pinaka-the best na pasasalamat po namin sa inyo. Yung aming pinaka-the best na pagsamba at pagpupuri sa inyo, Panginoon. Knowing, Panginoon, na ikaw ay nag-desire, Panginoon, na ang iyong mga anak, Panginoon, ay tumawag po at manalangin at sumamba po sa inyo. Lord, allow us to give you our full attention, Panginoon, na hindi po maahadlangan ang aming pagsamba ng anumang mga bagay, Panginoon, sa mundong ito, ng anumang gawa ng kaaway, at ng anumang mga pansariling hangarin namin. Kundi ang oras na ito, Panginoon, ay buong-buo lamang namin na maiaalay sa inyo with all our best, Panginoon. Today, Panginoon, convict our hearts, O Lord, to really give our best, Panginoon, sa inyo. Aming best clap, ang aming best singing, ang aming best dancing, ang aming best worship, ang aming best fellowship, Panginoon. Because you, God, deserve the best from your children, Panginoon. Because kaming mga anak mo, hindi kami tumatanggap, Panginoon, mula sa inyo ng better. Lahat ng binibigay mo sa mga anak mo, Panginoon, ay mga pinakamagaganda. Kasi anak mo po kami, Panginoon. Kaya po, Lord, there is no bad day sa amin. Lahat, Panginoon, ay talagang best day, Panginoon. So ano ba naman, Panginoon, yung araw na ito? Hindi namin maibigay, Panginoon, ang pinaka-the best. Lord, tulungan mo po kami by the guidance of your Holy Spirit. Today, Lord, allow us to give you our best worship because you deserve the highest praise from your children. We honor you. We thank you, God. In the name of Jesus, let us all say, Amen. 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 Bless na po ba agad sa umaga pa lang? Amen. Bless na po tayo. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating sabi nga po, ang Sunday na po ay first day of the week. And dapat binibigay natin yung pinaka-best first fruit. And because this is Sunday, it is the first energy and sama-sama magkakasama tayo magpupuri sa ating Diyos. Dapat the best. Paano po ba ninyo ipapakita yung inyong the best? Dapat malakas yung palakpak, malakas yung ating tinig, indak natin ang buo yung ating katawan. Dahil ang Diyos, sabi nga sa panalangin ni Pastor, deserve ni Lord yung the best. Amen po ba? Handa na po ba tayong ibigay yung the best para sa ating Diyos na buhay? Kung tayo po handa na, sama-sama natin pagpalain ang ating pangalan ng ating Diyos. Sama
ng pupuri sa ating Diyos. Araw-araw natin i-declare yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, kung paano siya kumilos sa buhay natin. Kaya huwag kayong magsawa, huwag kayong mapagod, huwag kayong matakot. Dahil ang Diyos, naging Diyos siya nung panahon pa ni Abraham, ni Jacob, at ni Moises. Pero yung Diyos na naging Diyos nung panahon na yun, ay yun din yung Diyos na meron tayo ngayon. Kung pinakinggan niya yung mga panalangin nila, papakinggan niya din yung panalangin natin. Ang lahat ng pag-asa, lahat ng galing ninyo, naririnig niya. Namumusap siya sa atin. Andiyan siya para iparamdam sa atin na, anak, mahal kita. Anak, nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Kaya mo yan. Kaya patuloy tayong umawing, patuloy tayong magpuri. Ipahayag natin na yung Diyos natin, yung Diyos na buhay, yung Diyos na pinupuri natin, ay siya yung Diyos na nandito ngayon. Na nakakakita ng ating mga pinagdaraanan, nakakakita ng laman ng ating puso. Masaya siya. Masaya siya makita na sama-sama tayo nagpupuri. At mas masaya siya kung magiging malapit tayo sa Kanya. Kaya patuloy nating dalangin, patuloy tayong lumapit sa Kanya. Lord, Ikaw yung Diyos namin. Ikaw yung Diyos namin noon hanggang ngayon.
Diyos na hindi nagsasawa. Ikaw yung Diyos na patuloy na tumatanggap, umiibig at nagpapatawad sa amin. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Maghari ka sa buhay namin. Itinataas ka namin, Panginoon. Ikaw ang patuloy namin sasambahin. Patuloy namin pasasalamatan. Patuloy namin pupurihin. Dahil tunay nga na dakila ka, O Diyos. Ikaw ang aming Ama na nagkakalinga sa amin at nagmamahal. Wala kang katulad. Noon, ngayon at magpakailanman. Pinupuri ka na, Panginoon, at patuloy mong kilusin ang iyong banal na spirito sa lugar na ito. Kilusin niyo po sa puso ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas at pinasasalamatan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon sa umagang ito na minsan pa tayo po ay dadako sa pagtanggap ng banal na hapunan. Bago po natin tanggapin ang tinapay at ang saro, tayo po tayo po ay manalangin, hingin natin ang patnubay ng ating Panginoon. O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Na minsan pa, Panginoon, taglay namin ang buhay at karakasan, O Lord, na mula sa iyo, Panginoon. Kahit sa umagang ito, Panginoon, kami ay narito, O Lord, na nilog mo upang muli magsama-sama, Panginoon, upang sambahin ka, Panginoon, at mag-aalay na pagpuhin, Panginoon. Salamat, O Lord, sa isang buong linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay yung iningatan at iniligtas sa ating pamamakan, Panginoon. Bagamat may ilan sa amin, Panginoon, na dumaan sa mga pagsubok, sulirin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang lahat ay ito, Panginoon, ay amin napagtagumpayan, Panginoon, at ikaw ay lagi namin kasama, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang pinansyal, itigit sa Panginoon, spiritual, O Lord, na patuloy na kami po, Panginoon, ay narito, Panginoon, sa umagang ito, O Lord, na minsan pa aming alalahanin ang iyong sakripisyong ginawa doon sa krus, Panginoon, kung paano niyo kami, Panginoon, niligtas at tinubos sa aming pagkakasala, Panginoon, sa pamamagitan ng paghandog mo ng iyong buhay, bagamat kami hindi karapat-dapat, Panginoon, ngunit minarapat niyo kami, Panginoon, na maligtas, O Lord, dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi namin kaya tubasan, Panginoon. Salamat, O Lord, sa aming gawin at tagap, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, O Lord. Marami kami nagawang pagkakasala, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon. Kaya sa oras na ito, kami po ay lumuluhod, nagpapakumbaba, Panginoon, na humihingi ng patawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala na agawa, O Lord, sa aming isipan, sa aming pananalita, at higit sa lalo, Panginoon, sa aming mga nagawa na hindi kalabog-lubog sa iba na naparapan, Panginoon. Panginoon, ang simbolo ng iyong katawan at dugo na aming tatanggapin, Panginoon, iamin dito. Tinataas, O Lord, na ito ay yung basbasan at pagpalalim, Panginoon, na siyang aming tatanggapin, Panginoon, upang maging kalakas ang espiritual sa aming kaluluwa, Panginoon. Hanggang sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming gawain, O Lord, hinihiling namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang pumagitna, Panginoon, sa bahay sa pangito, Panginoon, upang patuloy na maramdaman namin, Panginoon, yung presensya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa, pakinggan po natin kung sinasabi ng banal na kasulatan mula sa aklat ng Marcos, chapter 14, verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan, ating pong kanin ng tinapay. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom sila lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Ating pong inumin ng masarap. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng batas ng ubas hanggang sa araw na imin kong panibago
sa kaharian ng Diyos. Purihin ang kanyang mga salita. Okay, good morning po sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? Nakataka po, sabi po dito kanina, give our best to God. But hindi ko po nakikita yung best energy nyo. So, God is good? And all the time, God is good. So, amen po mga kapatid. So, ngayon po ay darako na po tayo sa ating pagbibigay ng ating gifts, kaloob sa ating po Panginoon. Amen po ba? Excited na ba lahat mga kapatid? Yes, parang hindi kayo excited. But anyway mga kapatid, no, before we give, let me share to you some siguro encouragement o inspiration tungkol po sa ating pagbibigay. You know po mga kapatid, no, yung giving po is a manifestation to show our love sa ating Panginoon at putting our faith doon sa kanyang mga provision, especially in establishing yung kanyang kingdom dito po sa lupa. But mga kapatid, did you ever ask yourself, yung aking bank offering o yung gift today is acceptable at pleasing to God? Kasi po mga kapatid, no, kahit po na gaano po kayo ka-extravagant magbigay ng regalo o yung offering sa Panginoon, but if your heart is o yung buhay mo, tapos yung puso mo is very far away sa Kanya, it doesn't count. So wala po yun. Kahit na gawin po natin ang lahat ng mga mabubuting gawain, kung wala yung puso natin is sobrang layo sa Panginoon, hindi po yan acceptable para sa Kanya. Amen po ba? Amen. So ang gusto ng Diyos kasi po mga kapatid, matatagpuan po natin dito sa Romans 12:1. Sabi po dito, God wants us to offer our body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, ano po bang ibig sabihin sa inyo ng living sacrifice? So medyo mabigat-bigat po itong living sacrifice na to kasi lifetime po ito habang po kayo nabubuhay. Personally po, living sacrifice sa akin po means every minute of your life you need to surrender sa Panginoon. Every minute of your life, lahat ng mga ano is you need to surrender. Especially yung buhay nyo. Dahil po, ang gusto talaga ng Diyos is makasunod po tayo sa Kanyang kalooban at yung sa Kanyang kautusan. So kapag nakakasunod po tayo, no, with that, yung in-offer na natin, yung ating buhay sa Kanya, maintindihan na natin lahat-lahat ang gustong ipagawa sa akin ng Diyos. So, whether you praise in Him or you give Him, that's very pleasing to God at now-honor siya doon. And then, mga kapatid, bago po tayo magbigay, i-check niyo po yung buhay niyo sa oras na to. How is your life? How is your heart? Ito ba yung malayo sa Panginoon? Or sobrang layo? But anyway mga kapatid, no, that's encouragement to you that kapag magbibigay po tayo, lagi po natin talagang tingnan po natin yung puso po natin. So let's pray. Panginoon, maraming pong salamat po sa araw na to, Lord God, na patuloy niyo po kami, Panginoon, na binigyan po, Lord God, ng buhay. Lord, narito po kami, Panginoon, sa inyong pong harapan. Sinusuko po namin, Panginoon, ang buhay po namin sa inyo. Lord, itong buhay na ito, Panginoon, gamitin niyo po ito, O Lord God, para sa pagpapalagana po, Panginoon, ng inyong pong salita, inyong pong pagpapalawak ng kaharian dito sa lupa. Lord, may we always, Panginoon, wants to be, Panginoon, give you the best po, Panginoon, that we can offer to you, Lord God. At first, Lord God, we are surrendering our life to you. We are denying our life, Panginoon, for you, O Lord God. And Lord, thank you so much po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo, Panginoon, ng buong isang linggo at sa mga darating pang mga araw. Lord God, we offer to you, O Lord God, everything that we have po, Panginoon, yung aming pong mga word po, Panginoon, aming pong wisdom, yung aming pong mga trabaho, O Lord God, lahat-lahat po, Panginoon. Please accept our offering, O Lord God, that this offering, O Lord God,
will be pleasing and acceptable to you, Lord. Ito po ang aming dalangin, ito po aming hiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was too wide. And from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Let me hide heaven's throne to be the team inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now that has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness to glorious light. There is nothing stronger than the one who was the causes storms and dollars. We are ransomed by your Father to the Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Oh, brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Oh, glory to His name.
Magandang umaga po sa ating mga kapatid. Pala, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Sabi nga kanina, ay bigay natin yung the best para sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Yes. Bagamat napakarami natin pagkukulang sa Kanya, pero hindi niya pinagkakait yung buhay araw-araw. Hindi niya tayo pinagkukulang. So dapat ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Pero mo yung buhay pagkagising natin sa umaga, hindi na tayo pinabayaan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Nandiyan yung pagkain, pagkagising natin, no? Nandiyan sa lamesa, yung ating lakas galing sa Kanya. Kaya dapat ibigay natin. Pero mo yung ating hanap buhay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Binigyan tayo ng karunungan. Kaya dapat ibigay natin yung tabis para sa Panginoon. Yeah. Lalo na rin, 2025. Ngayon po natin Panginoon Diyos, tayo ay mamuhay na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasiglahan. At nais ng ating Panginoon Diyos ngayon 2025 ay damhin natin yung kanyang mga pagpapala. So sa umaga pong ito, hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kung mayroon po kayong Bible, basahin mo natin. Ganito po ang sinasabi sa Isaiah, verse 43, 18 hanggang 19. Ganito po ang pagkakasabi. Ito ang sinasabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag mo na alalahanin pa ang mga nangyayari noong unang panahon. Magdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay magaganap na hindi mo ba nakikita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Nihilig ko po ang lahat na tayo ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na napakabuti mo sa amin kung paano ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tunay na ikaw ang Panginoon Diyos na hindi nagkukulang sa lahat ng aming mga kangailangan na riyang kama. Sa lahat ng mga pagsubok, ikaw ang nagbigay ng kalakasan upang ito ay paano mapagtagumpayan. Napakabuti mo, Ama, sapagkat ngayon 2025, sinamahan niyo kami upang kami ay mabuhay ayon sa iyong masaganang pagpapala. Ang dalangin namin sa iyo, Ama, mga salita mo at siya maghari sa amin upang ang aming pamumuhay patuloy na maging mapayapa hanggang sa matapos ang aming buhay. Hinihiling namin sa iyo sa oras na ito, umapakinggan ng mga salita na ito ay nagbibigay ng buhay. Nawa ito ay aming isang pamumuhay, Ama, sapagkat nais niyo, Ama, na ang iyong mga anak ay mabuhay na ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay muli aming binabalik at pinapasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaaring po magsiupo na po ang lahat. Napakaganda po ng sinabi dito sa banal na kasulatan. Ang sabi niya rito, ilibing na ninyo sa limot at huwag na ninyo alalahanin pa ang mga nangyayari noong unang panahon. Masdan mo ako, gagawa ko ng isang bagay, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog dito. Mapapansin nyo sa talata, mga kapatid, sinasabi rito, ilibing mo na sa limot, no? Ilibing mo na sa limot yung mga nakaraan. Meron po ba rito madalas nag-uusap sa mga nakaraan? Meron po ba madalas pinagyayabang pa? Pero malinaw po, sinasabi ng ating Panginoon Diyos, no? Niwag daw natin pag-uusapan, no? Malinaw ang sinasabi niya, huwag na natin pag-uusapan ng mga nangyayari noong unang panahon. Ang nais ng ating Panginoon Diyos, mag-focus tayo. Mag-focus tayo at masdan daw natin yung gagawin niya ngayong 2024. Tayo ay hinihikayat ng ating Panginoon Diyos. Mag-focus tayo sa gagawin ng ating Panginoon Diyos ngayong 2024. Ito ang sabi niya, napakaganda ng pangako ng atin. Ay, 2025. Okay, nakalipat niyo. Pero bagamat tayo nabanggit ng 2024, may bahagi yung sa ating pag-uusapan. At ang sabi niya rito, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Napakasarap naman pakinggan sa lahat ng mga pagsubok na bibigat na dinadaanan natin. May pangako ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, gagawa ako ng isang daanan. Pag sinabing daanan, ito yung daanan na galing sa Panginoon Diyos na kahit kailan di ka maliligaw. At yung sinasabing ilog, ito yung ilog na walang patid na magpapalang dadaloy sa iyo hanggang di kayo magtitiwala. Amen po ba?
Ngayon mga kapatid, number 1 ang ating pong, ang number 1 po, ganito ang ating number 1, limutin ang nakaraan. Tutulad ng sinasabi ko kanina, madalas, may mga pangyayaring pinag-uusapan natin yung mga nakaraan. Diba? Minsan, pag naalala mo yung nakaraan, lalo na pag napakaganda, yung mga nakaraan, minsan napapatulala ka eh. Diba? Naalala ko ba natin, minsan napapatulala ka at minsan nauupo ka. At talagang pinupukus mo yung isip sa naparakas. Ang ganda ng pangyayari ng panahon ngayon, lalo na nung nililigawan ko yung sinagot ako. Diba? Nung kami ay panahon na masayang-masaya, nagsusubuan kami ng pagkain. Tapos ito ngayon, nagtutulungan kami sa hirap at ginhawa. Diba? May mga pagkakataon na ganyan talaga, iniisip mo parang gusto mo nang manatili at gusto mo ibalik yung panahon yun. Pero mga kapatid, hindi sa lahat ng alaala ay maganda. May mga alaalang ayaw mo nang balikan. May mga alaalang masakit sa'yo. May mga alaalang sasabihin mo sa sarili mo, makalimutan ko ba kaya ito? Tama, diba? May mga alaala tayo gano'n. Alam niyo po mga kapatid, nung kapanahonan nila Moises, Israelita, gusto ko pong balikan dito sa Exodus 14 verse 5 hanggang 30. Napakaganda po ng kwento niya kung nabasa po natin yung kapanahonan ng mga Israelita, kung paano sa panahon nila sila ay sobrang pinahirapan, sobrang paghihirap sila ay nagutom, nagtatrabaho 24 hours. At yung kanilang katawan, masabi natin na pagod na. Dahil sa kanilang kapaguran, sila ay sobrang naghirap. Sila ay nalangin sa Panginoon, lumapit sila sa Panginoon, at sila ay pinakinggan ng ating Panginoon Diyos. Pinali sila sa lupain ng Egypto. Saan pa yung verse? Exodus 4. Exodus 14 verse 5 hanggang 30. At dahil sa pinakinggan ng ating Panginoon Diyos yung kanilang dalangin, sila po ay pinaalis. O sila po ay binigyan ng ating Panginoon Diyos ng pangakong lupa. At sila po ay umalis doon sa Egypto. Pero nung time na yun, naalaala ni Paraon. Sabi ni Paraon, wala na maglilingkod sa atin. Wala na maglilingkod sa atin, magugutom tayo dito at hindi natin kayang mabuhay nang wala ang mga Israelitang ito. Kaya ang ginawa nila, ito ay kanilang sinundan. Sinundan nila kung saan naroon itong mga Israelitang ito, na ito ay nandun sa dagat at wala na silang matakbuhan. Ito po yung dagat na pula. Wala na silang matakbuhan. At itong mga Israelitang ito, nung makita nila ang mga Egyptyo na ito ay papalapit sa kanila, nagkaroon sila ng takot. Dahil sa kanilang takot, mga kapatid, sabi nila, wala na bang mataglilibingan doon sa lugar na yun para sa amin? Di ba ang sabi namin sa iyo, Moises, doon na lamang kami, hindi baling kami ay maghihirap at magutom. Hindi baling kami ay maging alipin. Bakit? Kasi naalaala nila yung sobrang paghihirap nila. Pero mas takot sila sa dadanasin nila, sa pagkakalam nila, kung sila ay abutan, papatayin. May mga pagkakataon tayo mga Kristyano, mga kapatid, na minsan yung alaala natin ng unang panahon, akala natin magaan, okay lang. At kapag nakaranas tayo ng mas mabigat na pagsubok, ngayon ay mas gusto ko natin ibalik yung panahon na yun. Meron po ba mga ganon? Kaya minsan iniisip natin, mas masarap pa yung unang panahon, ganito ang buhay, ganito ang hindi mahirap. Ngayon, kung pag-uusapan natin, kung sakaling ibalik ng Panginoon yung buhay noon, sino po yung may gusto? Sino po yung may gusto sa kapanahon ng Moises na pinapahirapan, nagtatrabaho, na walang kain? Sino po yung may gusto? Wala. So sa panahon ngayon, kung sakaling ibalik natin sa panahon ngayon, yung mga nakaraan lang, kailan lang, sino po yung may gusto? Halimbawa, tanungin ko yung mga kabataan. Sa mga kabataan, tanungin ko kayo, kung ibalik sa panahon ninyo, namin noon, dahil kami nakaranas ng kaunting paghihirap, hindi katulad ng panahon ng Moises na talagang pinahirapan. Panahon nung kami ay, nung kayo ay pumunta sa school, halimbawa, pumunta kayo sa school, kayo ay walang sinila, papasok sa 5 kilometro, makarating kayo sa eskwela, papayag kayo? Hindi. Papayag kayo na walang cellphone? Mas lalong hindi. Papayag kayo na ang baon ninyo 5 sentimos. Nako, palagay ko, walang papayag, di ba? Pero kung titingnan natin mga kapatid, may mga problema kasi sa buhay natin na kapag dumaranas tayo ng mas mabigat na problema, mas gusto pa natin yung nakaraan.
Kasi simple lang ang problema noon, madaling solusyonan. Pero hindi po mga kapatid, ang problema noon at ang problema ngayon, ang pagsubok noon at ang pagsubok ngayon, mas matindi ang pagsubok ngayon. Ang problema sa atin, nakatingin tayo sa pagsubok. Nakatingin tayo sa problema, hindi natin tinitingnan yung Panginoon Diyos na mas malaki sa pagsubok na dumarating sa atin. Na kaya niyang bigyan ang lahat ng mga pagsubok ngayon. Ito ang mga nangyayari sa mga Ehipsyo. Kaya nila nasabi yun. Kaya lumapit sila kay Moises. Ang sabi nila, mas mabuti pang doon na lang kami mamatay. Doon na lang kami magtatrabaho. At dahil nakita ng Panginoon Diyos, sabi ng ating Panginoon, Moises, ganito ang sabihin mo sa mga tao. Ang ating Panginoon Diyos napakabuti. Hindi siya makasarili. Tayo mga kapatid, makasarili tayo. Hindi natin iniisip yung kinabukasan ng mga sunod na generasyon natin. Kaya iniisip natin, mas mabuti pag bumalik. Noong unang panahon, paano yung mga kabataan kung bumalik? Di mo na sila ngayon. Di ba? Ngayon, tingnan na natin yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Sa verse 13, ang sabi niya rito. Verse 13, basahin po natin sa Exodus, verse 13. Ganito ang sinasabi. Sumagot si Moises, laksan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan ninyo na lang kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Siya, Panginoon, na si Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Ang Panginoon ang makipaglaban sa inyo. Makipaglaban para sa inyo. Hindi na ninyo kailangan makipaglaban pa. Grabe yung pangako ng Panginoon Diyos. Nakita niyo yung paghihirap, nakita niyo yung mga kaawa ng mga Ehipsyo. Ayaw mismo ng ating Panginoon, ayaw niya na rin. Nung ayaw niya na rin na ibalik ang mga tao doon sa kung saan na sobrang nahihirapan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, sabihin mo ito sa kanila na laksan nila ang kanyang loob. Nila ang kanyang loob. Kaya ang sabi niya sa mga sumusunod na talata, nung time na yon, nung dumating ang mga Ehipsyong yun, ano ang humarang? May nakaharang. Wala nang baga. May nakaharang, may biglang humarang. Ano yung nakaharang? Higanting ulap na umiikot-ikot. Ito ang maganda ngayon mga kapatid. Yung harang na yun, hindi yung basta harang. Kung babasahin ko natin, yung harang na yun, yung mga Israelita nandito sa kabila. Ang nasa part nila, ito yung maliwanag na lugar. Maliwanag na lugar mga kapatid. Kitang-kita nila yung dadaanan nila. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon Diyos, ang sabi nga sa Isaiah 43, 18-19, magbibigay siya ng daan, no? Ilog. Ito yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya nagkaroon ng dalawang division. Liwanag, samantalang doon sa kabila ay madilim na bahagi. Ito yung lugar ng Ehipsyo kung saan na nagkaroon ng division. At ito pa maganda mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Di ba? Nagkaroon ng hati yung dagat na pula. Nakadaan na maayos. Nakadaan na maayos. Ganun yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, 2025, hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon Diyos na mabigat o daanan na mahirap kung tayo ay patuloy na mananalig sa Kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo bibigyan. Kaya kung mapapansin nyo, yung kanilang dinadaanan, sino po yung nakapunta sa dagat? Ibig sabihin nakapunta sa lugar na malalim o kaya ano po ang nadadaanan nyo pag kayo ay nasa dagat? Maaaring ito ay bato-bato. Hindi ka makalakad na maayos, di ba? Sigurado yan, hindi ka makakalakad na maayos. Maaaring ito ay bako-bako, di ba? O kaya ito ay maputik. Pero ito ang maganda. Nung dumaan yung mga mga Israelita, parang bato, parang simento yung kanilang dinadaanan. Ganun yung binigay na daanan sa kanila ng Panginoon. Nakatawid sila na maayos. Wala ni naging problema. Ni wala nga na bata. At ito mga kapatid, ang makikita ka sa talagang galing ng ating Panginoon Diyos na ayaw niya na mahirapan yung mga iniibig niya. Nung dumating itong mga Israelita, mga Ehipsyo ito, nung nandun na sila sa may dagat, ano nangyari sa kanila? Hindi, naglakad muna sila. Hindi na sila natakpan agad. Naglakad muna sila.
Ano ang naranasan nila? Di ba nakabaon sila doon? Nabaon sila nung dinaanan nila, hindi sila makalakad. Ayaw ng Panginoon Diyos na maglakad kayo na nahirapan na nabaon kayo sa mga nakaraan. Ang gusto ng ating Panginoon, makatawid kayo sa nakaraan. Ngayon mula 2024, nandito ngayon tayo sa 2025. Ang nais ng ating Panginoon Diyos na tayo ay mabuhay sa masaganang pagpapala. Ang sabi niya, ilog. Pag sinabing ilog, mga kapatid, dito ko rito nakakita ng ilog na putol-putol. No? Dito ako gusto dodaan o kaya wala. Dire-diretso yan, ibig sabihin ganun yung pagpapala ng ating Panginoon. Ano naman, ano nangyari doon sa mga nag-Egypto? Nalubog at doon sila, ang sabi nila, hindi na mga Israelita ang kalaban natin. Ang Diyos na. Biruin mo pala kapag mayroon tayo pala mga kalaban, kapag tayo ay nasa Panginoon Diyos, mismo ang gagawa ang Panginoon Diyos. Diyos ang kalaban ng kalaban natin. Kaya mga kapatid, kung paano ang mga Egyptiong ito ay tinabunan, at ang sabi ng ating Panginoon Diyos, hindi na nila makikita ang mga ito. Hindi na nila maalaala ang mga ito. Kaya nga namamatay na lahat yung mga yun. Lahat yung namatay. Sayang sa atin ba? May naiwan pa? May naiwan pang alaala? Meron pa. Madalas yung mga mag-asawa, sa totoo lang po, ito po ang payo ko sa mga asawa. Sino po yung mga walang asawa? Maliban sa bata. Lahat po nito may asawa. Ito po ang ito po ang payo ko sa inyo. Kapag kayo po ay mayroong problema o kaya mayroong kayong aayusin na problema, huwag niyo na pong banggitin yung mga nakaraan. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, sa part na nakagawa na ng kasalanan, masakit sa kanila yun, na ulit-ulitin nyo, babanggit-banggitin nyo. Ito yung pagdinig na ayaw mo nang mapakinggan, ayaw mo nang alaala, tapos ikaw ang asawa, sarap na sarap ka naman na magpaalaala. Naakala mo okay sa kanya, lalo na doon sa mga nagmamaniho, naku, huwag niyong gagawin yan. Kaya maraming lumilipad na sasakyan, wala namang pakit. Di ba? Maraming ganun. Bakit? Kasi habang nagdadrive yung lalaki o kaya babae, wala akong pinapanggit itong babae kundi yung mga nakaraan. Napakasakit sa tainga. Ngayon, kung gusto niyo mag-focus sa kasalukuyan, ang nais ng ating Panginoon Diyos, sa Isaiah verse 64, chapter 64, verse 17, sabi niya ito, dahil nilikha ako ni sa bagong langit at bagong lupa. Ang dating mga bagay ay hindi na maalala pa at mawawala ng puso ng mga ito. So ito mga kapatid, napakalinaw po na sinabi sa banal na kasulatan, yung mga nakaraan ay nakaraan na. Ang 2024 ay nakaraan na. Yung 2025, ito ay pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ibigay natin yung pinakadapit sapagkat ang Panginoon Diyos kahit kailan ay hindi nagkukulang natin. Amen po ba? Amen. Sa pangalawa, dadaan po tayo sa mga lawan. Ay, tubig po ba dyan? Baka pwede tayo. Hirap yung magsalita pagka walang tubig, nakakatuyok. Kaya sabi ng ating Panginoon Diyos, no? Ang tubig, dadaloy. Kailangan natin uminom. Pangalawa mga kapatid, hayaan ang nakaraan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Siguro ito dumaan sa buhay ninyo at malamang dumaan dito sa akin, ito na dumaan ito sa buhay ko. Na kapag naalaala natin yung mga bagay na masasama natin ginagawa o kaya masama yung naalala natin sa ating kapwa, masabi na, ako madalas may pagkakataon na gano'n, nasabi ko sa akin, bakit ko ba nagawa yun? Ano pa naman yan? Hindi ko man lang pinag-isipan. Meron bang gano'n? No? Ano ba yan? Kakaya daw sa tao yun. Hindi ko man lang, ay nako. Kumbaga nahihiya ka sa sarili mo. Di ba? Ano ba yan? Tanda-tanda ko lang ito. Hindi ko man lang, wala man lang nangyari sa buhay ko. No? May mga pagkakataon rin. O kaya masabi natin yung kapwa natin kapag nagkasala sa atin.
masabi natin, hindi, ayaw ko na makita itong tao. Hindi ko na papasukin sa bahay ko. Hindi na kami batid. No? May mga pagkakataon na ganun, kumbaga yung galit nandito sa ating puso. Ayaw natin dumaan doon sa bahay niya. Kahit na sabihin natin kapitbahay na, dahil sa mayroon ng galit, iikot na lang ako sa kabila. Samantala yung kalsada nandun lang. May mga pagkakataon na ganun tayo. Dahil sa sobra ng sama ng loob natin, hindi natin mapatawad. Pati yung ating sarili ay parang kinukurot. Gising ko ba lahat? May mga tulog, kalabitin niyo po, sabi ni Pastor. Kalabitin niyo po. Ngayon, alam niyo po ba mga kapatid, ay hindi lang po tayo nakaranas ng ganyan. Kahit po unang panahon, mayroon din mga nakaranas ng ganyan. Yung sama ng loob, o kaya nagtatanong, hanggang kailan ko kaya itong mapapatawad itong tao to? May mga nagtatanong ba ganyan? Paulit-ulit na lang. No? Paulit-ulit na lang. So kaya buksan po natin dito sa Hebrew verse 18, chapter 8, verse 12. Si Pedro po mga kapatid, palagay ko ito yung nagkaroon din ng karanasan natin. Hindi nagkasala sa kanya, ang kanyang maaaring nagkasala sa kanya, hindi natin, Pero yung tanong niya kasi, ganito ang tanong niya. Ang sabi niya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin yung aking kapatid? Kapatid. Kung nakita niyo yung tanong niya, parang ayaw niya na magpawalo. O kaya sa atin mga kapatid, maaaring tayo ay ayaw na natin yung maranasan yung magkasala yung ating kapatid. Ngayon ito ang sagot ng ating Panginoon Diyos, napakalinaw. Ang sabi ng ating Panginoon Diyos, hindi. 70 beses. Imagine niyo po yun. Ganito palawak yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa atin. 70 beses. Ngayon, magsaysay ang ating Panginoon Diyos. Sabi ng ating Panginoon, ganito yung Pedro. Ganito yun. Ang kaharian ng langit ay ganito. Nagpatawag siya. Pinatawag niya yung mga may utang. Yung mga may utang ipinatawag siya. Mayroon doon isang tao. Ito Matthew verse 18 hanggang 35. Susundan po natin. Mayroon doon isang tao sa panahong yung may utang na 1 milyon. Sa totoong buhay mga kapatid, sa panahon ngayon, kung ang iyong kapatid, iyong kaibigan may utang sa iyo, ano ang reaksyon mo? Ano ang sasabihin mo? Diba? Pwede natin sabihin, humanap ka ng abogado mo. Didimanda kita, papabarangay kita. Ito yung totoong mararamdaman ng isang taong inutangan na hindi binayaran. Masakit sa kanyang kalooban. Bakit? Kasi pinaghirapan niya yung pera. Kaya ngayon, kung mangungutang kayo, isipin nyo, kung paano, pag-isipan nyo natin, kung paano natin babayaran, hindi yung utang ng utang, tapos hindi babayaran, pinaghirapan niya. Diba? Pinaghirapan niya, kaya dapat ilagay natin sa isipan natin na tayo ay mangungutang. Alam natin na pagdating ng panahon, kapag hindi tayo ng bayad, mayroon niya consequence. Ngayon, ito ngayon ang sabi ng ating Panginoon Diyos. Nung malaman doon ng kwento ng ating Panginoon Diyos, anong sabi? Nung malaman niya na ang utang ay hindi kaya mabayaran, sabi ng Panginoon, ibinta ang taon niya. Pati yung kanyang asawa, pati yung kanyang mga anak, pati yung lahat na sa kanya, ibinta para makapagbayad siya. Eh, kung ikaw may utang, ano ang sasabihin mo? Hirap sa atin yun, baliktad ang panahon yun. Kung sino pa yung may utang, siya pa yung malaki mo makabala mo. Siya pa yung malaki mo kung sabi na, pahala ka. Tapos yun ang umutang nagmampawa. Diba? Pero hindi mo kapatid ito, malinaw ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Na ang taong ito ay pinapabinta. No? Pati yung kanyang asawa, pati yung kanyang mga anak, pati yung lahat na nasa kanyang ari-arian. So, ibig sabihin niya, hindi siya makapagbayad. Dahil sa ganun, nagkaroon siya ng, sa kanyang puso, humingi siya ng tawad. Humingi siya ng tawad. Sabi ng tao, Panginoon, hayaan niyo po ako maglingkod sa inyo at mabayaran ko lahat ng utang ko sa inyo.
Ipinapakita dito ng ating Panginoon Diyos kung gaano siya kabuti. Bagamat ganun kalaki yung kanyang ganun kalaki ang utang ng taong ito, ayan o. Sige. Pinapatawad kita. Ngayon mga kapatid, ang tao talaga likas, masama ugali eh. No? Lalo na may mga utang, lalo na hindi marunong talaga magbayad. No? Ito yung tao na to, nung pinatawad ng ating Panginoon Diyos, nakita niya yung tao na nakita niya yung may utang sa kanya. Nung makita niya, anong ginawa niya? Sinakal niya. Ano ang sabi niya? Magbayad ka ng utang mo. Meron tayong mga pagkakataon ba doon? Ano? Sino pong nanakal mo rito? May nanakal na po ba? Wala pa naman. Malapit na. Pero ito, sinasabi ng ating Panginoon Diyos, yung halimbawa, magbayad ka ng utang mo. Anong sinabi ng tao? Nagmakaawa. Hayaan niyo ba akong mapaglingkod? Mabayaran ko yung utang ko sa inyo. Anong sabi ng pinatawad? Hindi! Hindi pwede. Magbayad ka. Itakulong. Ngayon, ito ngayon ang malungkot. Tayo mga Kristyano, dapat makita sa atin yung kabutihan natin. Bakit? Kasi mayroong mga tao, mayroong mga nakapaligid sa atin, nakikita, tinitingnan yung ugaling natin. Kung ikaw yung tao na pinatawad tapos makita ng mga kapaligiran mo na may utang sa iyo, sinasakal mo, ano gagawin ng mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo? Natuhan mo. Ipapanalangin ka kung Kristyano yan. O kaya sasabihin ng Panginoon Diyos yan. Ngayon, ano sabi ng ating Panginoon? Hindi ba pinatawad na kita sa iyong kasalanan? Mas malaki pa ngayon utang mo eh. Dapat mas pinatawad mo yung may utang sa iyo. Kaya mga kapatid, kung kayo ay mayroong mga pagkakasala at may nagsumbong sa inyo, pasalamat kayo sa mga nagsusumbong kasi kahit pa paano mabigyan tayo ng aral. No, mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, kung ikaw ay mayroon kang sama ng loob sa iyong kapwa, no, kung mayroon kang sama ng loob sa iyong kapwa, kahit kailan hindi ka matatahimik. Parang ganito yan, ito na ibigay ko itong sample na ito. Ito yung papel. Narito, mayroon kang sama ng loob, mayroon kang galit, mayroon itong taong ito may nagawa sa iyong pagkakamali. Kaya ibig sabihin yan, galit ka sa kanya, galit ka sa papel na ito. Ngayon, tingnan mo, habang naroon yung galit sa puso mo, hindi mo ba napapansin? No? Hindi mo ba napapansin? Pumapangit yung ugali mo. Sino po rito yung pangit na ugali? Wala. Magagay ko magaganda. Wala maamin. Pangit na yan. Lahat siyempre. Lahat magaganda. Pero totoo yan. Habang ikaw ay meron kang tinatanim na galit sa iyong kapwa, no? Habang ikaw ay mayroong sama ng loob sa iyong kapwa, ay kailangan, ay mayroon ka talaga ugali o kaya pangit talaga ugali mo. Bakit? Nariyan, hindi mo ma-eliminate. Pero kung yung papel na ito, yung galit na ito, alisin mo, bitawan mo. Sino ang nakaramdam ng kapayapaan? Di ba ikaw rin? Ay, yung taong pinasamaan mo ng loob, wala naman siyang alam na masama ang loob niya eh. Mo eh. Hindi niya alam, wala siyang pakialam sa'yo. Ang problema, ikaw, stress ka sa tuwing nakikita mo siya na sobrang sama ng loob mo. Di ba? Hindi natin alam na wala naman palang pakialam sa'yo yung tao. Ngayon, ang payo ng ating Panginoon Diyos dito sa Epistle, verse 4:31, may mga bagay siyang pinapalis. Ganito ang sabi niya, alisinin niyo ang lahat ng sama ng loob. Sino po rito yung may masama ang loob? Yung mga masama ang loob, ito yung pangit ang ugali. Wala. Wala rin po. Wala rin amin. So, at po, galit, huwag na kayo mambubulyaw. Sino po rito yung naninigaw? Wala. Mabuti. Salamat sa Panginoon Diyos. Nananakit ng damdamin. Ito po yung mga pinapaalis sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kasi ito yung mga bagay, ito yung mga kasalanan na ayaw ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Malinaw po ang pagkakasabi. Ngayon 2025, dapat tayo ay gusto na ating Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya yung mga bagay na ikaka-stress, kakasama natin, ay alisin na natin lahat. Wala naman pala ito matutulog sa buhay natin eh.
Amen po ba? Amen. Pangatlo at tanghali. Maging nakakakilig ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon 2025, napakasarap. Dapat naging tayo naging excited tayo sa Panginoon. Biruin mo, no? Noong 2024, napakaraming pagsubok na dumating sa buhay natin na masabi natin ay hirap na hirap yung kalooban natin. Buhay tayo ngayon, malakas tayo ngayon, wala tayong karamdaman. Ang iba nakabili ng mga ari-arian. Iba grabe, yung pagpapala. Ngayon 2025, ang gusto ng ating Panginoon, tingnan mo yung biyaya ibibigay sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Pero mga kapatid, ngayon 2025, tingnan mo rin yung sarili mo. Nakalimutan mo na yung nakaraan. Nakapagpatawad ka na ng mga nagkasala sa iyo. Ikaw, balik mo yung sarili mo. 2025 na, tingnan mo rin yung sarili mo. Baka ikaw pa rin yung namumuhay ng unang panahon. No? Baka ikaw pa rin yun. Baka hindi mo pa rin nabago. Ang gusto ng ating Panginoon Diyos ay baguhin mo na. 2025 na. Dapat maging happy. Meron nga, happy anniversary. Happy wedding. Happy birthday. Ngayon ba? Happy New Year. Di ba? Napakaganda. Happy New Year. Sabihin lahat. Ito ng ating Panginoon. Happy. Di ba? Ang gusto ng ating Panginoon happy. Ang problema kung mayroon ka parang problema sa iyong sarili. Ngayon, buksan natin dito sa Hebrew verse 12. 1. Tingnan natin kung ano mga dapat ayusin natin sa buhay natin. Para tayo ay salubungin natin yung bagong taon na ito ay punong-punong pagpapala na ang hadlang ay nasa atin pala at hindi natin ito nakakantad ito ay nasa atin. Ang sabi niya rito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ulitin ko po yung sinasabi, ang sabi niya, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi sa atin bilang mananampalataya. Napakaraming mga nakapaligid sa atin. Na ito yung mga nakapaligid sa atin ang kikilala at ito yung magsasabi sa atin kung ano yung buhay natin. Kumusta ang buhay mo? Baka mayroon nagsasabi sa iyo, Kristyano ka pa naman? Kristyano ka pa naman? Ba't ganyan ang ginagawa mo? O kaya, sabihin sa iyo, yan ang Kristyano. Mga tata, sa lahat ng mga pagsubok, yan ang Kristyano. Pinagpala at talagang hindi yan nagbabago. Tayo dapat yun. Ngayon, ito ang sabi niya. Sundan, ang sabi niya rito, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Mayroon palang pinapatanggal. Mayroon pinapatanggal. Ano yung pinapatanggal? Kasalanan. Una, yung mga natutulog sa simbahan, no? Kasalanan yung matulog kayo. Ang nais ng ating Panginoon, makinig kayo ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya huwag kayong matutulog. Ngayon ito ang sabi, tanggalin. Pag-aralan natin yung ating sarili. Ibanwit natin yung ating sarili. Biruin mo 2025 na ngayon. Noong nakaraan 2024, napakarami mo sablay na ginawa sa buhay mo. 2025 na ngayon, pag-isipan mo, tingnan mo kung ano ang naging kinabukasan mo noon at saka ngayon, ano ang magiging patutunguhan mo. Baka mayroon kang mabigat, no? Mayroon kang kasalanan na hanggang ngayon ay sinasa pamumuhay mo pa. Gusto kong isa-isahin o sana masakta ng lahat. No? May mga tao na talagang hindi nagtatagumpay, hindi lumalago, hindi umasinso. Bakit? Kahit tamad. Sino po yung rito tamad na yumaman? Wala. Sino rito yung tamad nagtagumpay? Wala. Kasi nga tamad. No? Sino rito yung nakabili ng magandang bahay dahil siya ay sasubang sa tamaran? Wala. No? Sino rito nakabili ng sasakyan dahil sa kanyang katamaran ay pinagpala siya, nakabili siya? Wala.
Bakit? Kasi tamad. Kaya pati yung damit niya, ay halata mo na mukha sa tamad. Diba? Pag-isipan mo mga kapatid. Kung gusto mo pala, nakikita mo yung mga kaibigan na parehas naman kayo nag-aral. Pinag-aral kayo ng mga magulang para marating ang inyong mga pangarap. Pero bakit yung kaibigan mo nagtagumpay, bakit ikaw hindi? Diba? Bakit ang iyong kaibigan naging successful sa kanyang buhay? Bakit ikaw hindi? Tingnan mo yung sarili mo. Baka naman hindi ka talaga kumikilo. Baka umaasa ka lang sa magulang mo. Baka umaasa ka lang sa bigay. Tanggalin mo yan. Hindi ka Kristyano. Kasi ang mga ganong tao, sabi sa walang nakasulatan, huwag pakainin. E mabuti ka, buhay ka pa. Diba? Sa kabila na gano'n, talaga napakabuti ng Panginoon. Pero ngayon, 2025, baguhin mo ng sarili mo. Pangalawa, sino po ito yung mga chismosa? Ba't ko nagtasabi? Tatawanan. Ipanulit mo yung sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo dahil ba sa pag-chismosa mo? Nakatulong ko ba sa iyo, Papa? Baka naman pati buhay nila ay kinikwento mo. Diba? Pati yung buhay sa pamilya mo ay sinisiraan mo dahil kasi-chismis mo. Tingnan mo yung sarili mo, evaluate mo yung sarili mo. Kung mayroon kang chismis, ang ating Panginoon kung paano ang buhay niya ay buhay mo ay binago niya. Sino po rito yung matakas yung pride? Oh, hindi lang natahimik. Sino po rito yung matakas yung pride? Tingnan mo natin. Bakit? Kasi makita natin sa ating sarili ng ating mga kaibigan, yung ating katrabaho, parang ang kanilang pakikitungo ay parang pagkukunwaring anak. Bakit? Kasi yung pakitungo mo sa kanila, pagkukunwaring din. Hindi totoo. Kasi napakataas ng pride. Ang Panginoon Diyos hindi gano'n. Binaba niya, bumaba siya para sa atin. Bagamat siya ay hari ng mga hari, pero dahil mahal niya tayo. Ito pa. Sino po rito may mga bisyo? Wala rin po nagtataas na kamay. Sino po yung may mga bisyo? Nagsusugal. Tingnan nyo yung sarili nyo. Pag-aralan nyo mabuti. 2024, o kaya noong tayo mo na naging sugarod. Pag-aralan mo anong naging benepisyo. Ano ang naging improvement. Ano ang naging kinabukasan. Baka naman dahil sa iyo pagsusugal, masyado ka na makasarili. Enjoy ka doon sa iyong palaro. No? Enjoy ka. Nagpupintuhan kayo, talagang open kayo sa lahat. Pero yung kasama sa bahay, malungkot. Pag-aralan mo mabuti kung mayroon ka pang mga ginagawang ganito. Baka naman, sa sobrang sa enjoy mo sa pagsusugal, yung mga kamag-anak mo ay masama na pala ang loob sa'yo. Kaya ibig sabihin, hindi pala nila gusto. Pero ikaw na-enjoy ka. Yung mga gumagamit o nag-drug o kaya ito ay naninigarilyo. Sino po ba? Naninigarilyo? Wala rin po namin. Sino po rito ay nainom ng alak? Kaya nainom ng alak. Tingnan niyo po yung sarili niyo, evaluate ninyo. Pag-aralan niyo mabuti, ngayong 2025, dapat magkaroon na kayo ng bisyo. Dati, nakita niyo na ang bisyo ay hindi naging mabuti sa inyo. Wala kayong kaayusan. Sino po ito yung lasing na maayos maglakad? Na talagang going straight maglakad. Wala kang tisod-tisod. Doon pa lang sa lakad, makita mo na, diba? Pag-iwang-iwang ka, yung buhay mo. Mapapansin mo habang ikaw ay gumagamit ng drugs. No? Ang bata mo pa, pero mas matanda ka pa sa lulo mo. Bakit? Bakit hindi ka ba nagtataka? Kasi natutuyo yung katawan lupa mo, pati yung utak mo tuyo. Wala kang maisip na mabuti para sa pamilya mo. Para sa kinabukasan ng pamilya mo. Bakit puro sarili ang iniisip mo? Gusto mo maging enjoy. Puro sarili ang iniisip mo. Pag-aralan natin mga mabuti mga kapatid. Tingnan natin mabuti. O kaya sa mga anak ng Diyos na pinagpala. Tayo ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Tingnan natin mabuti.
baka doon na lang tayo sa pagpapala nakapokus. Hindi natin napupusan yung nagbigay ng pagpapala sa atin. Tingnan natin mabuti. Yung ganda ng ating katawan, yung ganda ng ating bihis, yung ganda ng ating trabaho, yung ganda ng ating bahay, lahat magaganda. Pero hindi mo nakita yung kagandahan na patuloy na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Pero mga kapatid, pag-aralan natin mabuti. Panghuli mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, ang ikakatagumpay ng buhay, depende sa desisyon mo. Depende sa desisyon mo. Hindi mo pwedeng sisihin ang iyong kapatid. Hindi mo pwedeng sisihin ang iyong magulang. Hindi mo pwedeng sisihin ang iyong kaibigan. Ikaw ang magdidesisyon kung gusto mo na ang buhay mo magiging maayos, magiging matagumpay. Ikaw rin ang magdidesisyon kung ang buhay mo ay masisira. Depende sa desisyon mo yan. Ngayon, taon na ito, napakaganda ng ating Panginoon Diyos, napakaganda ng kanyang pangako, na ang sabi niya rito ay sapagkat sabi niya rito sa ano sabi niya? Kalimutan. Kalimutan, ang sabi niya, ilibing na ninyo sa limot. So lahat ng mga nakaraan, ilibing na ninyo sa limot. Yung mga ginagawa niyo masasama, ilibing na ninyo sa limot. Yung mga hindi magaganda sa buhay niyo, ilibing na ninyo sa limot. At huwag na ninyong pag-usapan. Mag-focus tayo sa daan. Ngayon, 2025, mga kapatid, mag-focus tayo. Ibigay natin yung the best para sa Panginoon kasi ang Panginoon Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Ang ating pong napag-aralan mga kapatid, ang title nito, Bagong Taon. Bagong taon na ngayon, 2025 na. Yung 2024, lipas na. Bagong simula. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Hanggat ika'y nabubuhay, hanggat ika'y malakas, magsimula ka. Pangalawa, hayaan na nakaraan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kung gusto po natin ang ating buhay payapa, kung gusto po natin ang ating buhay wala tayo paaway, kung gusto po natin ang ating buhay ay masaya, no? Patawarin po natin ang lahat ng lahat ng mga nagkakasala sa ating tulad ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon. Ang huli at pangatlo, maging nakakakilig sa kasalukuyan sa pamamagitan ng panampalataya. Itong taon ito, hindi ka lang dapat masaya sa trabaho. No? Hindi ka lang masaya sa iyong minamahal. Hindi ka lang masaya sa iyong buhay. Dapat masaya ka dahil ika'y naglilingkod sa Panginoon. Amen. Maraming pong salamat. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na ba makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa nahayag ng mga salita mo na kung paano ito'y naging daan upang ngayong 2025 ay mamuhay kami na ayon sa iyong kalooban. Salamat naman sapagkat sa oras na ito, mga salita mo ay nagbibigay ng lakas sa amin upang ang mga pagsubok na darating sa mga hinaharap, ikaw ang Panginoon Diyos na magbigay ng kalakasan. Salamat naman sapagkat tunay ang napakadakila mo, hindi nyo kami pinagkukulang. At ang buhay namin sa iyo may patuloy namin pagkakatiwala sapagkat ikaw ang Diyos na kahit kailanman ay hindi nagkukulang sa amin. Ang lahat ng ito ay ang pinapasalamat, pinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Laging kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo noon pa man. Sa dalangin mo, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Kadang-kadang ko sanang mahal mo, walang pinili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hindi po tayo himupo at tayo po ay manalangin para sa ating gospel prayer. Ito namin Diyos, maraming salamat po Ama sa salita mong Panginoon na amin pong narinig at napag-aralan. Salamat din Ama sa taong ginamit mo upang siya ay naging daluyan ng iyong mga mensahe para sa amin lahat Panginoon. Pwede nga po Panginoon na kung gusto po namin na maging isang mabunga at malagong Kristiyano Panginoon sa amin lang tatahakin ay huwag po kami mag-focus Panginoon sa mga hindi magagandang bagay o pangyayari na napagdaanan namin sa mga nagdaang taon Panginoon. Limutin na namin ang mga bagay na hindi po kagandahan, hindi makakatulong upang kami ay magpatuloy sa aming pamumuhay bilang mananampalataya. Kundi Panginoon, kami po ay matutong mag-focus Panginoon sa kung ano mayroon sa kasalukuyan Panginoon. Limutin namin Panginoon ang mga bagay na hindi maganda sa mga tao o pati ng nakagawa ng mali sa amin Panginoon ay matutong po kami magpatawad Panginoon at amin pong madama ang aming pagmamahal sa kanila kapag iyon Panginoon ang iyong layunin para sa amin lahat. At mag-focus po kami Panginoon sa mga bagay na paparating na Panginoon. Maging excited kami Panginoon na harapin ang lahat ng bagay na ito upang ito po Panginoon ang isang tindaan. Upang kami Panginoon ay maging isang mabunga na lagong Kristiyano. Lagi namin alalahanin ang mga salita mo Panginoon. Lagi namin isa puso at isa isip ang mga plano mo para sa amin, Panginoon. Plano tigit sa iyong iglesia, Panginoon. Bigyan mo kami lagi, Panginoon, ng bukas na puso at isipan, ng katalinuhan, Panginoon, upang
lahat ng bagay na darating sa iyo, Iglesia, sa taong ito ng 2025 ay amin pong harapin nang kami ay may katapangan at kagalakan sa aming mga puso at isipan. Salamat, Ama, sa patuloy mong pagmamahal at pangangalaga sa iyong Iglesia, sa iyong mga anak na ginagamit mo upang may taguyod po ang iyong layunin sa bayan ito ng San Pedro. Salamat sa kalakasan, Panginoon, sa aming oras, sa aming mga talento, sa aming mga resources, Panginoon, na amin pong ginagamit upang patuloy ka namin pasalamatan at papurihan, Panginoon. Ama, sa amin pong pagtatapos sa gawain ng Panginoon, muli hiningi po namin ang iyong patubay at sa amin pong paghahayo at paglabas sa iyong bahay-sambahan. Taglayin naman namin, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong patubay, iyong pag-ingat sa amin gagawin pag-uwi, papunta sa aming mga tahanan o sa mga lugar na aming magpupuntahan. Hiningi po namin yung pag-ingat at gabayan niyo po kami ilayo sa lahat ng uri ng Panginoon. Sa amin pong gagawin sa darating na linggo, Panginoon, sa gagawin po namin pag-celebrate, Panginoon, ika-23 anibersaryo ng iyong church, Panginoon. Hiningi po namin na iyong guidance, ang iyong resources, Panginoon, yung provision, Panginoon, na lahat po ng aming mga kakailanganin ay sa iyo po namin hinihingi. At kami umaasa, Ama, na ito po yung pagkakalob sapagkat nais mo, Panginoon, na ang anibersaryo ng iyong church, Panginoon, ay maging isang matagumpay, mabunga, Panginoon, at pasigla. At maging daluyan kami ng pagpapala para sa mga taong wala pa sa iyo, Panginoon. Sinasama na rin namin, Panginoon, sa panalangin ito ang mga bisita na aming imbitahan. Nawa, Panginoon, ay punin niyo po ang damang pagdadausan namin ng anibersaryo ng mga bisita na makakarinig at makakapag-aral na yung salita. Naway maging ito ang dahilan, kaparaanan kung sila po ay makakilala sa inyo. Makakay namin sa kaligtasan, kagaya ng pinatulog niyo po sa bawat isa. Muli, Ama, maraming salamat po sa lahat po ng oras sa inyo binigay sa amin lahat. Maraming salamat naman na lahat ng ito ay aming tinatasaya bilang papuring pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nagapin po natin ang pagpapala, ang Panginoong bukal ng kapayapaan, ang siya nawang mag-alod sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumanyong lahat ang Panginoon. Amen.